basta masigip. Palengke, internet, plaza, karinderya, Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Pangga, Energy kaibigan mo. Pangga, Energy ang numero uno. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi. Paghanga, pagkayamot, at pagkasabik. Damdamin hindi masambit. Suyak na may pag-ibig at walang buwang sa bibig. Iluluha na lang ba o sa liham ilalakip? Here we are, face to Lihim ng liham. 'cause there's nothing I can do to keep from loving you. Lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Hello po sa iyo at sa lahat po ng nakikinig dito sa Lihim ng Liham. Matagal-tagal na rin po akong fan ng programa na ito. Kaya naman naisipan ko po na humingi ng advice kung ano nga ba ang dapat kong gawin. Lindsay, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Meron po akong partner for 5 years na. Ngayon, magkasama na kaming tumira sa isang kondo. Pagmamay-ari po namin yung dalawa. Kasi hati po kami sa bayad. Hati rin kaming dalawa sa lahat ng gastos, sa lahat ng gamit, at pagpapaayos ng kondo namin na yon. Last week, Lindsay, nagpaalam akong magbabakasyon sa amin for 3 days. Dahil meron pong long weekend noon. Sinasama ko yung boyfriend ko pero ayaw niya. Ang sabi niya, meron daw kasi siyang pasok kahit holiday. At ayaw niya raw na bumiyahe mag-isa pabalik. Okay naman po ang naging setup namin. Nakapunta po ako sa probinsya namin Friday night. Lindsay, dapat ang balik namin o ang balik ko ay Monday night na. O di kaya naman Tuesday morning. Pero naisipan ko pong isorpresa yung boyfriend ko ng mga pagkain na doon lang mabibili sa probinsya namin. Kaya naman po, Sunday night pa lamang, umuwi na ako. In-advance ko yung pagbalik ko. Pagdating ko doon sa kondo, nagulat ako. Hindi ko alam kung bakit masyadong magulo. As in, magulo talaga, Lindsay. Tapos, meron pang mga lalagyan ng beer. Para bang may nagwala. I-chat ko na sana noon yung boyfriend ko. Pero pagpasok ko sa CR, meron akong nakita na intimate wash ng isang babae. Hindi sa akin yun. Hindi ko pagmamay-ari yun, Lindsay.
At imposible din naman na yung boyfriend ko yung gumagamit nun. So inintay ko na lang siyang makauwi. Ang tagal. Umabot ng 10:00 ng gabi. Moment of truth. Bumukas ang pinto bandang 10 p.m. Sasalubungin ko na sana yung boyfriend ko. Kaso, may nakita akong babae na kasama niya. At hindi lang yon, kalampungan pa niya. Hindi pa sila pumasok sa loob, ha? Doon, sa hallway pa lang. Grabe. Sa sobrang gulat ko at sa sobrang inis ko, hinatak ko yung buhok ng babae. At dahil maliit siya, gumapang siya sa sahig. Tumama pa nga yata sa pader yung ulo niya dahil sa paghatak ko. Pero alam mo, Lindsay, parang walang nangyari. Nakatitig lang sila sa akin. Parang tulala. Doon ko na-realize na, nako, parehas silang lasing. Wala sa katinoan. Nag-eskandalo talaga ako doon sa floor namin. Nagsilabasan yung mga tao. Pinuntahan kami ng management. Pero ang ending nito, tinulugan lang ako ng boyfriend ko. Lasing eh. Wala ka talagang mapapala. Kinabukasan, inayos ko na lahat ng gamit niya, mga damit niya. Nilagay ko sa mga bag. Lindsay, pinapalayas ko na siya. Pero alam mo, hindi raw siya aalis. Ayaw niyang umalis. Ang sabi niya sa akin, bakit? Hati naman tayo sa bayad dito ah. Ang kapal ng mukha, Lindsay. Hindi man lang siya nag-sorry, hindi man lang siya lumusot or what. Pinipilit niyang kung sino yung gustong umalis, edi umalis. At kung sino yung gustong maiwan, edi maiwan. Hindi ko na talaga alam kung paanong setup pa yung gagawin ko kasi nagmamatigas talaga siya. Kasi hindi rin naman ako makaalis dahil malaki na rin yung nailabas kong pera para dito sa kondo na to. Kaya ayokong umalis at hindi ako aalis. Tsaka, siya naman yung may kasalanan, di ba? Bakit ako aalis? Pero ayoko rin sana nakausapin siya at makipag-ayos sa kanya. Lindsay, ano bang dapat kong gawin? Please, tulungan niyo ako. Ako nga po pala si Maricar. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hoy, si Maricar, nakakaloka. Pero bago yan ha, oo,
ay lumipas na po yung 1 oras para dito sa ating winner ng 500 pesos na si Kuya Norman and Vista ng Bertoda, Barangay Erod. Oo. So, mamaya titingnan natin kung sasagot siya. Oo. Wala nang 500 ha. Oo, kapag sumagot siya sa tawag natin maya-maya ng konti, pangga, 200 pesos ang mapapasa kanya. Yahoo! Oo, isasend natin yan sa kanya sa GCash. Oo. Taray, no? Anywho, hoy, Maricar! Oo, ano na, baklang. Sakit no, no? Imaginein mo kung ikaw yung nakakita no, yung jowa mo, may ibang di ba? May ibang kahalikan na, ay, naku, hindi ko kakayanin yan. Baka ginawa ko rin yun, baka hinila ko rin yung buhok. Oo. Di ba? Bakit kasi, di ba, 5 years na. Kung ayaw na, sabihin na lang sana, di ba? Ayoko na, naghahanap na ako ng iba, meron na akong ibang hinahanap-hanap na babae, ganyan. Parang feeling ko, hindi naman ikaw yung nasa future ko, ganyan. O kaya, gusto kong maka-experience ng ibang pagmamahal. Sabihin na lang kasi kung ayaw na, di ba? Para hindi na tayo nagkakasakitan. Well, para sa akin lang naman, ha. Kailangan talaga ng honesty. Pero alam mo, ang honesty ay mahirap para sa isang tao na walang lakas ng loob at alam mo yun, walang kapal ng pagmumukha, di ba? Matibay ng dibdib para sabihin doon sa partner mo na naghahanap na ako ng iba kasi parang hindi na ganun yung pagmamahal ko sa'yo, di ba? Kailangan matapang ka dyan, dapat malakas yung loob mo kapag sinabi mo yan, di ba? Oo, pero kasi some people are not like that, di ba? Mas gugustuhin nila na hindi na sabihin kung anong problema, hindi na bumosina, no? At hindi na sabihin kung ano yung kulang sa relasyon. At ang nangyayari po talagang wala na, infidelity na, 'di ba? Niloloko na lang nila yung sarili nila, niloloko pa nila yung jowa nila. Nako, sinasabi ko sa inyo. Sabi ni Ate Faye Lara, nako, napakasakit naman nun. O puti, promise. Sabi naman ni Marilu, wag kang umalis kasi pag ginawa mo yun, lagi na lang niyang gagawin ang pag-cheat. Doon ka sa hindi ka sasaktan talaga. Tama naman. You deserve someone better. Sabi naman ni Ate Baby, Maricar, mag-usap muna kayo, maigi. Kung hindi na maaayos, di ba, hayaan mo na lang dapat siya, di ba? Ang daling kausap ni Ate Baby. Oo, sabi naman dito ni Feli, hiwalayan mo na si Guy Sender kasi wala nang magandang patutunguhan ang relasyon ninyo. Hindi na ikaw ang gusto niyang makasama in the future. Ang sabi naman ni Arch Monzon, ang kapal naman ang mukha niya. No? Mabuti pa ibenta nyo na lang yung kondo na yan para na din sa peace of mind mo, di ba? You can't move on without doing that. Tama naman. Imagine mo gusto mo mag-move on pero doon ka pa rin uuwi sa kondo na yon. Tapos lagi mo pa rin makikita yung pagmumukha nung ex mo na talaga namang niloko ka, di ba? So paano? Parang araw-araw lang maha-high blood ka. Imbis na ma-hospital ka dahil sa mga nangyayaring yan, jumalis ka na lang dyan, girl. Diba? Sabi naman dito ni Mickey, nako, ang sakit ateng, pero ilaban mo pa. Ilaban mo pa rin kung kaya, diba? Kung kaya niya, kaya mo din. Ipakita mo na wala lang din sa'yo. Tapos, pa-comfort ka na lang sa mga kaibigan mo, di ba? Tungkol sa kondo, idaan nyo po sa legal. Ibenta nyo na lang po, tapos hatiin nyo na lang po. Mag-move on, pa-fresh, at mag-focus ka na lang sa career. Madami pa dyan. Binibigay talaga sa atin ni Lord para maghanap ka ng deserve mo. Ay, ang taray. Sabi naman ni Mekal Conde, di ba? Iwan mo na yan, ang kapal ng mukha ng guy na yan. Totoo. Sabi ni Jester Randy, bayaran mo na lang siya kung kaya mo. Ay, oo, ang yaman. Wow! Eto ang 1 milyon. Ayaw na kitang makita sa pamamahay ko. Ora mismo, balutin mo ang mga gamit mo at umalis ka na dito. Hindi na kita kailangan. Hoy, lakas maka Cherry Hill, sumalangit nawa ang kaluluwa. Diba? Sabi naman ni Isabel de la Cruz, good morning, Lindsay. Iwanan mo na yan, te. Ang sakit lang sa ulo at sakit lang sa ulo ang binibigay sa'yo, te, ng lalaking yan. Oo, sabi ni Alicia Guevara, buti nga sa bunot lang ang inabot niya. Hay, nako naman talaga. Alam mo, tama yung sinasabi ng ating mga commenters dito po no, sa Lihim ng Liham at saka sa page natin sa Energy FM. Kasi, di ba, if it's going to cost you a lot, lalo na yung mental health mo, di ba, yung emotional health mo,
'Diba? Kung kaya mo naman na isang tabi muna yan, i-forgo na lang, 'diba? Yung mga bagay-bagay, bayaran mo na lang siya kung gusto mo talaga. O kaya you have to come up with a decision, both of you, no, na ibenta na lang siguro, 'diba? Ibenta na lang yung kondo, lalo na kung wala ka na naman balak-balikan siya, para maging pera na din, no? Tapos makuha mo kung ano yung part na deserve mo talaga, 'diba? Doon naman sa pakikipaglokohan nitong lalaki, no, nananawagan po ako sa mga lalaki dyan. Also sa mga katulad ko rin ng mga babae. When you don't feel the same for that person anymore, for your partner anymore, when you don't feel the love anymore that you used to feel for them, sana maging honest na lang, no? 'Di ba? Parang kainin mo lahat ng guts mo, 'di ba? I-gather mo lahat ng lakas ng loob sa sarili mo, tapos sabihin mo sa kanya kung anong totoo. Kasi alam mo, what's worse than being said that you don't love him anymore is that, alam mo, yung araw-araw pinaparamdam mo sa kanya na wala na yung pagmamahal. Tapos hindi mo lang talaga masabi sa kanya ng harapan. Wow! Mas masakit yun eh. 'Di ba? Ewan ko sa mga babae kasi equally masakit lang yan eh. Words at saka actions, parang equally masakit lang yan para sa mga babae kasi masalita kasi kaming mga babae, 'di ba? So, kailangan, alam mo yun, bukod sa pinaparamdam mo, 'di ba? At pinakita mo sa kanya na hindi mo na siya mahal, na ready ka nang mag-jump into another relationship, or mas gusto mong i-spend yung iyong, 'di ba, yung iyong kabataan siguro, o di kaya itong life na ito, itong phase ng life mo na ito, partying and being with different women, sabihin mo sa kanya. Kasi unfair eh. Siya, loyal na loyal sa'yo. Tapos ikaw, 'di ba, kung saan mo gustong, 'di ba, makipag-TikTok, doon ka ti-TikTok. 'Di ba? Ang pangit. Unfair. So unfair. Tapos alam mo, ang mahirap pa dito, maghihiwalay na sila, 'di ba? Yung trauma na maidudulot nitong lalaki doon sa letter sender natin na si Maricar. Imaginein mo yung susunod na relationship niya, 'di ba? Magkakaroon na siya ng trust issues lalo, 'di ba? Ang mga babae naman pinanganak na may trust issues yung mga yan. Ay, naamin na, hoy, baka oo ka naman dyan, baby Toby. Grabe ka naman dyan. Grabe yung oo, parang ang hapon dyan. Diba? Pero totoo, di ba mga pangga? Mga babae, di ba? Pinanganak tayo na laging may tanong sa isip natin. Matanong tayo mga babae, di ba? It's just our nature, di ba? Tapos, lalagyan mo pa ng gantong experience. Di kawawa naman na siya. So, mahihirapan yung lalaki na magpupursue sa kanya at mahihirapan din siya na, alam mo yon, i-engage yung sarili niya into another person or another relationship kasi sinaktan mo na siya. Biruin mo, 5 years, tas meron na kayong mga gamit together, di ba? Tumitira na kayo sa isang bubong together. So, ang kulang na lang talaga dyan, kasal at saka anak, di ba? Tapos, you messed up pa, kuya. Nakakaloka ka naman. Oo. So, yun lang may papayo ko. Ano bang dapat mong gawin, Maricar, kung kaya mong, alam mo, kung kikitain mo naman lahat ng mga pinagpatayo mo ng kondo na yan at sabihin mo sa sarili mo na, sige na, bahala ka na dyan. Pero kung meron kang legal na magagawa, siguro ikonsulta mo sa mga nakakaalam, no, kay Attorney Runyes. Sa kaibigan ko si Attorney Mark Runyes. Yan, hindi nga totoo, no, ikonsulta mo sa mga espesyalista, sa mga legal people, ganyan. Tapos, yun, from there, hatiin nyo na para, alam mo yun, wala na kayong mga usap-usap pa, ganyan. Kung kailangan mo siyang kausapin mo siya. Pero in terms of, kung magsusorry siya sa'yo, di sige, tanggapin mo yung sorry. Kung talagang bet mong tanggapin yung sorry, di ba? Pero kung medyo naiinis ka pa sa kanya, then wag mong i-mask yung nararamdaman mo. Mainis ka sa kanya. You have to let it go eh. Kasi ikaw yung nasaktan. Oo. Tibay ng mukha lang talaga ng lalaki. Walang sorry. Imaginein mo, no, kung ikaw yung nandun. Imaginein mo talaga kung ikaw yung nandun sa sitwasyon, Hindi ko rin talaga alam kung paano ako magre-react. At sana naman wag tayo mapunta sa ganyang sitwasyon. Oo, no. Sabi ni RJ Kim, on the brighter side, DJ Lindsay, pinakita na agad sa'yo ni Lord kung anong klaseng tao siya. Hindi niya hinayaan na mag-settle down ka sa kanya. Uy, tama ka dyan, baby. Tama ka dyan, no? Talagang ipapakita talaga sa'yo ni Lord kung mabuti kang tao. Hindi ka pababayaan ng universe, hindi ka pababayaan ni Lord eh. Ipapakita niya sa'yo what you deserve. Diba? Kung dapat mo bang iwanan yung taong yan,
Kasi minsan naniniwala ako na pinakita na sa atin many times, pero we keep on ignoring the signs. So kailangan kang saktan ng universe para ipamukha sa'yo talagang it will fall flat on your face na, huy, hindi nga kasi siya yung sayo, ang kulit mo eh. Kailangan ka pang saktan para ma-realize mo eh, di ba? Kailangan mo pang umiyak para ma-realize mo eh. Ang kulit kasi ng lahi mo eh, di ba? Ganyan. So, good luck, Maricar. Kailangan mong gusto mo pumunta dito sa station, pumunta ka para may mag-comfort sa'yo. Usap tayo. Bumili ka ng Lindsay mo perfume tsaka lip tint para gumanda ka. 9:29 na po ng umaga. Magandang umaga sa lahat po ng mga heartbroken din. Tulad po nitong si Maricar. At syempre naman, kasama mo ako all the way till 11 in the morning. Isang girlfriend mo is radio. My name is Lindsay. Lindsay. Here is something from KZ Tandingan. This one is called Till My Heartaches End. We have to teach ourselves to heal fully. Minsan, walang tutulong sa atin kundi sarili lang natin, di ba? Walang ibang taong makakatulong sa atin kundi tayo lang. I recall when you said that you would never leave me.